Dito po tayo ngayon sa isang post dito sa isang social media, no, sa may Facebook. Ito sa page ko ito ni Joey De Bebre. At na ano lang ako dito, no, na-curious lang ako dito. Ayan, no. Isa na naman pong Pilipino partner ang mayaman na nga yumaman pa muli. Dahil ito may mga picture po dito, no. So ayan, no. So ito ay galing po ito sa Philippines. Ito po itong mga nakapicture dito. At ito ay kita natin ito ay sa may Quezon City Circle. Yan, o. So makita natin itong kulay. Anong kulay niyan na ano? Mga taxi. No? Yan, o. Vietnam's GSM rolls out green taxis in Metro Manila. So mayroon ng mga bagong taxi, no? Yan sa Quezon City. At ito nga, no, dahil ito ay galing sa Vietnam, ito po yung ano, VinFast car, no. So ito ay gawang Vietnam itong sasakyan na ito. At ito ay electric vehicle po ito, no. So ito magkakaroon na ng taxi na mga electric diyan sa Quezon City. So basahin natin kung ano pang ibang mga ano ito. Galing ito dito sa my Philippines Today. Ano, so tignan natin, no. News, Vietnamese electric mobility firm Green and Smart Mobility Joint Company or GSM will debut its all-electric taxi service in the Philippines this June, marking its fourth international expansion after Vietnam, Laos, and Indonesia. The company, backed by Bing Group Chairman Pham Nhat Vuong, will operate under the brand Shan SM, no. So ito pa, GSM plans to invest up to $500 million over the next 3 years to build charging infrastructure, deploy a fleet of VinFast electric vehicles. So you know, mga electric vehicle nga ito, no, and establish local partnership. The initiative is part of the broader push to offer low emission transport alternatives in the congested urban centers as the Philippines moves to accelerate EV adoption. So yun, no. So may bago na ano dito, no, itong sa mga parang ano to, parang Grab din itong ano na to, no, sa app din siguro ka pwedeng sumakay dito sa ano na to, no, na VinFast, no, itong taxi na ito. The launch is expected to support the country's sustainability goals while creating jobs and stimulating growth in the green transport sector. GSM's app app nga, ride-hailing platform will feature real-time tracking, fare transparency, and onboard safety tech targeting eco-conscious commuters in Metro Manila and beyond. So yun, parang ano nga to, no, parang Grab. So ito ang masasabi lang natin dito, no, na maganda to dahil magkakaroon na ng kompetensya. Dahil habang dumadami yung kompetensya, ang mangyayari yan, bababa yung presyo. No choice tayo, wala naman tayong sasakyan, papasok talaga yung mga ano. Kaya nga makita, mapapansin natin, dumadami na yung mga sasakyan na galing China dito, no. Dumadami na sila, mayroon ng MG at ano pa yung ibang brand na makikita mo dyan. Kaya ito, no, at dahil dito na-curious tayo, no, kaya pumunta tayo dito sa ano, no, sa YouTube at naghanap tayo kung ano ba yung nakita natin doon na ano ng mga taxi, no, yung taxi. At dito, ito nga, may nakita tayong naka-upload dito, ito kay Mr. Kasagpa, no. So ang YouTube channel na Mr. Kasagpa. So, titignan natin. The Memorial Circle dahil ay nakadestino halos lahat ng mga taxi na nanggaling pa mismo sa Vietnam. At natanong ko nga si Kuya Driver kanina, mga kasagpa, na may darating pa daw na mga taxi na ipapakalat dito sa... Kita mo, no, ang dami na ilang unit kaya ito, no. So kita natin dito na talagang ano, no, pinaghandaan na nila, ready na talaga sila bumabiyahe dito. Ilang unit yan, oh. Yan sa Quezon Circle po ito, no. So mga electric vehicle po ito, no. Kung tingnan mo mga itsura nila, oh. So ready na, may nakalagay na ano,
nakasulat na taxi at mayroon na silang ano no, mga number sa gilid. Talagang mukhang legit na itong ano biyahe nila dito no. Na yan oh. Kakaiba yung kulay niya. Dami nila at ng ano. So ito ngayon na ito po yung launching nila nung kailan ba itong launching nila ng ano na to. Taxi na ito no. So kung ako ang tatanungin no, mas maganda ito, magkakaroon ng competition itong mga public transport natin dito kasi habang dumadami sila bumababa yung presyo at tumataas naman yung bilang nila kaya tumataas din yung traffic. Lalong ma-traffic yan dyan, lalo na yung sa EDSA na yan. Madami-dami yan oh. Oh, kita mo, ang ganda ng bagong-bago at mga ano to no, electric vehicle ito, yung mga yan no. So mabawasan yung usok dyan sa EDSA pag tumatakbo nito. Di ko lang alam kung magkano bang pamasahe. Ito siguro parehas lang din ito sa Grab dahil makasakay ka dito sa pamamagitan ng app nila no. So yun po yung na curious lang po tayo dito no kasi kakaiba yung kulay niya eh. Yan. So ito po yung may bago pero hindi ko lang alam yung mga motor taxi dito no kung continue pa ba sila yung mga habal-habal diyan sa EDSA. So abangan natin pag mag full operation na itong mga sasakyan na ito dahil mukhang wala pa silang mga charging station dahil habang bumabiyahe ito sila dapat talaga mayroon po silang charging station sa bawat ano no kung saan man yung mga lokasyon nila dahil di ba para dahil ito nga electric vehicle nga ito so importante talaga yung mga charging station dito at ngayon wala pa tayong nakikita so ano lang pa lang to no parang ano pa lang display pa lang ano pa lang to hindi para talaga siguro to sila full operation dahil wala pa nga silang mga charging station no halimbawa pag isa lang yung charging station nila agawan sila dami-dami nila upang nagsabay-sabay sila dyan so kailangan nilang magawa ng charging station para makabiyahe na sila ng tuloy-tuloy dito sa Pilipinas at kung mapapansin mo ngayon no marami ka na makikita ng mga SUV na binpass na umikot-ikot na dito sa may Pilipinas no? So yung mga binpass na yan po yung electric vehicle na galing sa Vietnam.